So marami nagsasabi, Atty. Sal, na pwede daw gamitin ang mga sinabi ni former President Rodrigo Duterte sa Senado bilang ebidensya sa kaso nito sa International Criminal Court. At sabi ng isang friend mo na naipadala daw din yung transcript ng Senate hearing at sa Quadcom sa ICC. Ano ba masasabi mo dito, Atty. Sal? Pero sinabi naman ng gobyerno, di ba? Sino raw magpapadala ng transcript? Yung friend mo. Sino? Who? Former Senator Trillanes. Nag-post siya na pinadala na daw yung transcript. Trililing naman pala yun. Alam ko. Yan talaga yun. Ang gusto kong bigyan ng komentaryo, yung sinabi ni Escudero. Kababayan ko. Sabi niya, yun daw transcript. Dahil pinag-uusapan natin transcript. Kasi sinasabi ni Bato na joke yung iba doon, papatawa at nanakot. Sabi ni Senate President. Sabi niya, alam mo yung pag binasa mo yung transcript, wala doon emosyon. Di mo makikita rin yung joke. Ang klase rin naman itong abogado to. Hindi lang naman transcript, may video pag binasa mo yung transcript, in relation to the video, di ba makikita mo kung nagloloko siya o hindi? Alam mo, problema kasi, ang nakikita kong problema, ever since nang ako'y nagkapagsalita at kanyang punong abogado, yung mga detractors niya, kasama na yung mga kasama mong reporters, pinipili lang, yung pag sinabi niya, I have my own, that's what. Naku, yun lang ang iano nila, ipapakita. Hindi nila pinapakita yung paliwanag niya. Yung paliwanag niya sa death squad. Yung death squad, yung mga kriminal na nagpapatayan sa kanilang sarili. Ang ginagawa ko, iniintriga ko sila. Tayo pa, tayo kita. Hindi lang yun, alam mo. Bigyan natin ng konteksto. Alam mo, dyan sa mga sindikato ng drug, pag may nahuli ang isang pulis dyan na involved, ikakanta. Di ba? Kakanta. Tuturo niya lahat ngayon. So, ang gagawin ni Presidente Duterte siguro, ikakalat niya doon sa kabila, yung mga kalaban niya, ito, meron nagsumbong na, kayo pala yan. Siyempre, di magagalit naman yung kabila. Tutugisin ngayon nila. Tutugisin nila yung nagkumanta. Papatayin nila. O yung mga grupo ng mga ng kumanta na pinatay ng kabilang grupo, iisipin nila, alam nga naman mga pulis ang pumatay dito kasi naging asset na nila. Sigurado yung mga kalaban namin papatayin din nila. Yun. Kasi sinasabi ni Presidente Duterte, yun ang aking death squad, sila nagpapatayan. Triga ko sila. Hindi yung mga pulis. Klarong-klaro yun. Kaya if you review yung mga salita niya, sinasabi niya, death squad is being loosely used. Ano bang ibig mo sabihin nun? Kaya pag sinabi, yun ang aking death squad. He was using death squad loosely also. Yan ang problema. Alam mga matalino kasi ito Ngayon, pag medyo mahina ang takbo ng utak mo, hindi mo siya maintindihan. Atty. Sal, speaking dito sa pagdinig, Atty. Sal, may balak din ng Kamara na imbitahan mo si former President Rodrigo Duterte. Ngayon, November 7 naman ang hearing at sinabi naman ni Congressman Abante that they would ask more difficult questions that were not asked during the Senate hearing. And according to Congressman Abante, si Senator Risa Ontiveros lang daw ang tunay na nagtatanong doon sa hearing. Palaya. Sabi ko nga bigyan niya ng sufficienting pagkakataon. Pupunta yan kung wala siyang dating engagement on that particular day at kung okay ang kanyang katawan that day. Pero hindi ba gusto niya nga pumunta. Pero sa aking pananaw, lahat ng mga sinabi ni Presidente Duterte, kumpleto na Wala na siyang wala na kayong itatanong. Kung gawin niyo, padikunin niyo yung transcript at isama niyo sa transcript yung sa proceedings. Ano pa bang itatanong? Sabi niya, tatanungin ko kung saan mo ba ginamit yung kasi parang lumalabas pag pansang ginamit mo. Sabi nga ni Ombudsman,
pag sinabi mo confidential funds, hindi mo kaya nga confidential hindi po pwedeng sabihin kung saan mo ginamit ang confidential funds. Kung hindi, otherwise, hindi na confidential yan. Ginawang confidential, sikreto. Ito yan sa mga kalaban ng Estado. O, kung yung mga kriminal kalaban ng Estado, ay gagamitin dyan. Mga terorista kalaban ng Estado, gagamitin dyan. Kayo mga politikong natitira sa gobyerno, sa panahon niya, ay gagamitin din niya sa inyo para kayo ay maiwasto sa inyong mga paninira. Ganyan ang gamit talaga ng confidential funds. Hahanapan kayo ng mga sikreto nyo, halimbawa mga tulong-tulong upang ibagsak ng gobyerno, upang siraan ng administrasyon, kung sino man ako. Yan ang trabaho ng confidential funds. Yun ang ginagamit. Attorney Sal, kaugnay pa rin dun sa pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig, sa Senate hearing, kitang-kita na yung mga comment ng netizen na ninubalik ang kanilang pagkapanabik sa dating Pangulo. At alam naman natin, Attorney Sal, na napaka-popular ng dating Pangulo dahil sa pagmamahal nito sa bayan at sa estilo ng pamumuno at pananalita nito. Talaga naman nakita mo, pati si Tony Lopez, number 1 anti-Duterte, ito yan. Bumalik na, sabi niya, he has redeemed himself. The Public Asia Business Magazine. Tingnan niyo yung column niya ngayon. Bilib na bilib siya. At sinabi ni Presidente Duterte. Kaya alam po ninyo, yung inaasahan nila na masisira si Presidente Duterte. Gaya nga yung mga kaibigan mo, mga bugoy doon sa kabilang stasyon, yung dating nasa ABS-CBN, sabi niya, pupunta pa doon, ulianin na yan, kung anong pagsasabi niya. Kaya, hiya silang lahat. Kasi, lumalabas ngayon, super ang performance na doon. Vintage digong. Yung inaasahan mo dati, yun na rin yun. Walang binago eh. Alam mo, sa totoo lang. Pero kapag nakita kanya, nabago. Wala naman. Pareho na ever since yun naman ang sinasabi niya. Hindi lang iniintindi at kung naiintindihan man, binabago nila ang ibig niya sabihin. Kasi nga, puro kontra sa kanya. Pero nakita mo ngayon, overwhelming ang pagtanggap ng taong bayan sa kanya. Kaya sigurado na yan, yung tandem, yung Duterte sa 2020, ako tuloy-tuloy na yun. At saka yung pagka-alkalde niya, ako lalong dumami ang boto niya. Attorney Sal, sa tingin niyo po, Attorney Sal, nabigyan ng media mileage ang dating Pangulo, lalo't alam natin na pinipigilan ng administrasyon ng kahit anong platform gaya ng kanyang programang Gikan sa Masa para sa masa si SMNI. Mayroon ding mga nagsasabi, Attorney Sal, na itong pagdalo ng dating Pangulo sa Senado at posibleng katulong kay VP Sara o sa posibleng Duterte tandem sa 2028. Ano sa tingin mo dito, Attorney Sal? Di ba, sinagot ko rin bago mo pa tinanong. Kauna nakita. Talaga ngayon, yung media mileage na sinasabi mo, super nga. Libre lahat. Pero mo, ilang oras yun? 9 hours. And the whole nation was watching it. Kasi, yung mga, alam mo, di ba nag-TikTok ako? Maniniwala kayong TikTok, di nakita ko lahat ng mga komentaryo ko. Sabi na, hindi ako pumasok, naglibo ko para panoorin lang. Saka alam mo ba yung TikTok ko, Hana? Kasi di ba kaumpisa ko lang ng TikTok, nag-umpisa ako sa 100,000 viewers, tapos lumobo, naging 56,000. Nung araw na yon, after the Senate hearing, nag-TikTok ako. Gabi, maniwala ka yung 56,000, lumobo sa 71,000. Nagkaroon ng 15,000 increase ng followers. Biro mo yun? Pagkatapos yung start to finish, kasi ordinarily, pag nag-TikTok ka, yung mga nanonood sa'yo na mula sa simula hanggang sa katapusan, naglalaro lang yun sa 500, 600, 700, bira-bira, 1,000. Pero this time, alam mo yung nakatutok, for 1 hour and a half, that very night after the Senate hearing, nag-TikTok ako, naging 7,500 ang nag-stay. Not only that, meron pa ako ibibita sa'yo. In-interview ako ni
ni Karen Jimeno the day after. So, yung isang segment lang ng interview, yung sinabi ko, nilalaro lang kayo ni Presidente Duterte. At pinaliwanag ko yung death squad. You know how much it received? Yung isang segment yon 1 million views. So, ibig sabihin talagang pinapakinggan nila at yung paliwanag. Kasi nga pinabago ng mainstream media mga detractors niya yung narratibo ni Presidente Duterte. Kaya kailangan talagang kaya itong programa natin, nakakatulong na malaki ito sa pagliliwanag, sinabi ni Presidente. Attorney Sal, ano naman yung masasabi mo, yung maging implication, Attorney Sal, sa pagdalo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa kanyang kandidatura bilang alkalde ng Davao City? And as a whole, yung mga Dutertes na mas lalo ba silang lumalakas ngayong papalapit ng halalan, whether ano man ang posisyon na kanilang tinatakbuhan? Sinugot na rin kita dyan kanina. Sigurado na sobra-sobra na boto. Pati yung mga... Pero alam mo, yung ini-endorse niya, maniwala ka, nakita ko na yun pag ini-endorse ka ni Presidente Duterte, maganda record, papakinggan ka. Pero pag ini-endorse ka ni Presidente Duterte, at ang record mo yung masama, wala rin. Kasi si Presidente Duterte mabait na tao hindi kagaya ko. Pag ayaw kita, ayaw kong pagkitin ang pangalan mo. As Presidente Duterte, pag nilapit, endorse mo naman, napakabait niya, itataas ang kamay mo. Pero tao, tinitingnan nila yung record mo, hindi yun at-endorse. Pareho rin ni Marcos Jr. kahit anong endorsement niya, kung hindi naman maganda record ng ini-endorse ng mga senatorial, wala yan, hindi rin bobotohan ka. Attorney Sal, sa iba naman na usapin, Attorney Sal, dahil wala lang dahilan para hindi bumulis ang usad ng hustisya sa bansa dahil sa isang panukalang batas na isinusulong ng isang 2025 senatorial bill. Na itong balita ni MJ Mondehar. Ngayon pa lang ay naglalatag na ng solusyon kontra korupsyon ang spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Isa ang butihing pastor sa mga senatorial sa 2025 midterm elections. Bahagi ng kanyang platform of government ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas kontra korupsyon. Diyan kilala ang KOJC sa Zero Corruption Policy. Bagay na nais dalhin ni Pastor Apollo sa gobyerno. Kabilang sa solusyon kontra korupsyon na kanyang isusulong ay taasan ang sahod ng mga taga-hudikatura. Kasama na dyan ang mga taga-Supreme Court hanggang sa pinakamababang korte ng Pilipinas. May umiiral ng batas para dyan, subalit isusulong ni Pastor Apollo ang amyenda na 30% salary increase. Kung bakit? Para palakasin ang independence ng bawat maestrado, pati RTC at MTC judges. Para kay Attorney Trixie Cruz Angeles, dating press secretary ng kasalukuyang administrasyon, maganda ang layunin ng panukala. Well, maganda actually yan kasi isa dun sa sa ongoing concern ng ating hudikatura ay syempre yung quality of life na mabibigay natin sa ating mga maestrado at mga huwes. So it's always a continuing concern. Pero ang in charge dyan ay ang Korte Suprema. Maaari rin naman of course magpasa ng panukalang batas tungkol dito. Dahil nga isang continuing concern, hiling rin ni Cruz Angeles na maging proactive din ang proposed wage hike batay sa kasalukuyang economic condition ng bansa. Pero hindi dapat tumigil sa isang pag-increase, Dapat sliding increase yan. Ibig sabihin, pag nagbago, after so many years, i-reassess para mataasan uli yung kanilang sweldo. And it keeps up with the times. Noong 2023, mahigit 50,000 na kaso ang naisampa sa Pilipinas na may kinalaman sa mga kababaihan at kabataan. Hindi pa kasama ang ibang mga karumaldumal na kaso. Actually, ang tingin ko nga ang mga maestrado natin at ang mga huwes, they're really not paid enough. Considering ang taas ng kailangan nilang pag-aralan, kailangan tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral, hindi biro yung trabaho kasi minsan libo-libo ang kaso sa isang sala at kadalasan namimiligro din ang buhay nila. Asahan ang iba pang mga panukala kontra korupsyon ng butihing pastor sa hangarin na ipakita na hindi imposible ang zero corruption sa gobyerno. Kailangan lamang ng full transparency sa lahat ng government transactions at tapat na liderato. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SB9 News. Attorney Sal, would you like to comment on that, Attorney Sal? Ano naman nakapasok yung isang babae dyan? Wala. Kaya nga tinanggal ng Marcos administration doon dahil masama ang record. Saka binanata ko na. Anyway, yung key pastor, maganda pag-increase. Pero
alam niyo po ba na ang mga justices ngayon, mga judges, ubod ng lalaki na ng sahod. Ako nga na-shock Dahil meron akong kaibigan na justice. Nung sinabi sa akin yung mga matatanggap nila, milyon-milyon, I was really shocked. Sabi ko talaga naman palang grabe na ang tira sa mga sahod ninyo. Kaya dapat talaga maging matapat kayong lahat. Dahil wala na kayong excuse. Dadagdagan pa kayo ni Pastor. Lalo na. Ang problema actually, yung justice system natin. Ako ang tingin ko yung mga justice, wala masyadong problema doon. Konting-konti lang talaga mga sirao doon. Ang problema yung pagpapatupad yung sa executive department doon nagkakaproblema sa prosecution, sa law enforcement. Kasi pag nag-file ka ng kaso, kung hindi kumpleto ang ebidensya mo, talagang walang mangyayari. Kaya yung mga judges wala rin mangyayari kundi i-dismiss ang kaso. Yan. Siguro, ang suggestion kay Pastor Kibuloy, magsulong siya ng isang batas. For instance, yung tinatawag na probable cause. Alam mo, yung probable cause na yan, kaya maraming naididemanda at nadidismiss. Kasi, pag meron lang konting ebidensya na maaari na ikaw ay guilty, pinapile ka agad dyan. At kawawa ang mga naakusa dyan, lalo na kung heinous crime, kasi nakakulong na matagal. But eventually, na-absuelto. Kaya dapat, hindi, baguhin na nila yung magiging basis ng pagdemanda. Kailangan, pag magdidemanda, siguraduhin mo sa batas, ilagay na sa batas, hindi na yung probable cause na maaaring nagkamit. Kung hindi, ebidensya na talagang magkakaroon ka ng pundasyon upang magkaroon ng desisyon ng conviction. At palagi ganyan ang mangyayari sa atin. Kaya marami nagre-reklamo. Attorney Sal, isa din sa vision ni Pastor Apollo C. Kibuloy, kaya siya tumatakbo sa Senado, Attorney Sal. Gusto niya ang Pilipinas ay maging isang first world country. That is his vision. Attorney Sal, with that kind of vision ni Pastor and his accomplishment as a pastor, as a leader of the Kingdom of Jesus Christ, do you think, Attorney Sal, kaya gawin ito ni Pastor? Kaya yan. At saka lalo pa, dadagdag niyo pa yung aking panukala na baguhin ang magiging basis for filing a case, hindi na probable cause, kung hindi evidence that will be sufficient for conviction. Dapat ganyan na ang magiging debate. At Attorney Sal, kung ganun ang layunin natin, Attorney Sal, for this country to be a first world country at lahat ng mga nakikita natin problems, Attorney Sal, especially sa mga batas na kailangan dapat na maayos, Attorney Sal, kesa yung tinututukan ng ating mga nasa gobyerno ngayon ay yung mga issues na puro politika, Attorney Sal, at hindi yung talagang malapit sa bituka ng taong bayan, Attorney Sal. And I hope, and we hope, all of us Filipinos, Attorney Sal, na yung mga iboboto natin na susunod na mga mambabatas, ganun ang way of thinking, Attorney Sal, more on the interests of the Filipino, pro-Filipino, kaysa sa self-interest nila, Attorney Sal. Meron pa akong panukala kay Pastor Kibuloy. Dahil napagin ko yung botohan Pastor, pag panukala kayo na lahat ng Pilipino ay bigyan ng edukasyon na libre. Wala nang mga gaya ng sa koleyo, yung sinasabi ko. Yung batas ngayon, libre ang edukasyon sa koleyo. Pero kailangan pumasa ka sa entrance exam. Kaya mga pumasa, 90+%, mga mayayaman kasi yung kanilang utak handang-handa. Sapat sila sa pera, salat sila sa vitamina, salat sa pagkain, salat sa tutor. Mga masa, wala. Kaya kailangan yung panukalang batas ni Pastor, didirektahan. Napondohan nyo ang lahat ng mga Pilipino na libre edukasyon. Kasi pag hindi talaga educated electorado natin, paulit-ulit lang tayo. Ganyang klaseng uri ang mayahalal natin. Oo nga, Attorney Sal, kung makikita mo sa ibang bansa, Attorney Sal, may mga cram school sila, may mga tutors hanggang gabi, nag-aaral yung mga estudyante. Actually si Pastor, isa sa sinasabi niya na gusto niya tutukan, Attorney Sal, is good quality education talaga.
mapa-public man o private, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakataas na antas na edukasyon, Attorney Sal? Alam mo yung good quality education, ang basis mo doon kung may edukasyon. Ang problema, wala pa nga edukasyon ang karamihan. Yung edukasyon, bigyan mo muna ng edukasyon, saka mo i-improve yung quality kung sa tingin mo hindi maganda yung pangkasalukuyang kalidad. Attorney Sal, meron tayong mga viewers kanina sa unang program kung kaya ba daw na magawa na first world country ang Pilipinas. Ito, natanong ko na ito sa iyo kanina, Attorney Sal, and you already answered that question, Attorney Sal. At another issue, Attorney Sal, lumobo na po yung utang ng Pilipinas. Sa pagkatapos ng Setyembre ngayong taon, ayon sa datos ng Bureau of Treasury, umabot po sa 15.89 trillion pesos ang kabuang utang ng bansa. Tumaas ito ng 2.2% kumpara na nakaraang buwan o katumbas ng 343.11 billion pesos na dagdag utang. Ang dahilan naman na pagtaas ng utang ay dahil sa karagdagang pagkakautang mula sa lokal at panlabas na merkado. Inaasahan naman, Attorney Sal, na sa pagkatapos ng taon ay lalo pang tataas ang utang ng Pilipinas. Baka pag pumasok ang next administration, Attorney Sal, di kaya lubog na lubog tayo sa utang? Unang-una, yun ang pag-uutang ng pamahalaan ng ating bansa. Ng pera, dapat lang. Kasi kung kulang ang revenues mo, paano mo pupundahan yung mga proyektong nasa isip ng gobyerno? Kailangan mo talaga pera. Ngayon, pag umutang tayo, hindi ako worried. Alam niyo ba kung bakit? Maraming beses na tayong umutang. Kita niyo yung flare plot, di ba? Hindi natin nagamit, pero bilyong dolyari sa binayad natin, nabayaran natin. Madaling sabi, hindi ko tayo balasubas. Pag tayo umutang, kaya hanggang ngayon, ang credit rating number 1, kasi nababayaran natin. Pangatlo, ang problema lang, kung yung inuutang natin, sa halip na gamitin sa mga proyekto ng gobyerno, sa pagpapatayo ng mga kalsada, ospital, kalye, lahat ng klaseng proyekto na makakabuti sa ating ekonomiya. Problema, kung marami doon ang nanakawin ng mga nakaupo sa gobyerno. Yan. Attorney Sal, malakas pa rin ang loob ng mga smuggler na magpostate ng agri-products papasok sa bansa. Ito ay kahit na pinatindi pa ng bagong batas sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang parusa ng mga lalabag dito. Halimbawa na rin, Attorney Sal, yung milyong-milyong pisong halaga ng frozen mackerel na nasabata naman sa Pantalan sa Maynila. Pero ano nga ba ang gagawin sa mga nasabat na isda? Alamin natin sa balita ni Sheena Torno. Patong-patong na mga karton ang tumambad sa mga opisyal ng Agriculture Department of Bureau of Customs matapos buksan ang naglalakihang shipping container vans na ito. Oktubre 16 kayong taon-taon na makatanggap ng tip ang BOC na mayroong barko na paikot-ikot lamang sa Manila Bay na may dalang sandamakmak na puslit na isdang mackerel. Para matakpan ang iligal na gawain ay isinabay daw ang naturang kargamento sa iba pang mga container vans na may lehitimong papel upang makalusot. Ibinaba ito sa Manila International Container Port o MICP sa lungsod ng Maynila pero naharang ng Bureau of Customs. Umaga ng Miyerkules, ininspeksyon ni D. Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at BOC Commissioner Bienvenido Rubio ang 21 shipping container vans mula China upang kumpirmahin ang mga laman nito. Tumambad ang karton-karton ng mga smuggled frozen mackerel na aabot daw sa halos 600,000 metric tons o nagkakahalaga ng 175.8 million pesos. As per the coordination with DA, wala pong na-issue na SPSIC. Pag tuntong natin kung sino yung gumawa nito, magpa-file tayo ng kaso. Pasok na ho sila dun sa bagong batas na Anti-Agriculture Economic Sabotage. Yun, para masampulan ho natin yung mga smuggler na to. May impormasyon na raw sila kung sino ang mga may-ari ng mga illegal na kargamento at hindi nila inaalis ang posibilidad na makulong ang mga ito sa susunod na linggo. Pero nakita ko yung isang may-ari, Chinese national, tapos lahat ng kanyang mga director, mga Pilipino Mukhang pamilya pare-parehong last name ng tatlong director Kasi kurado yan, hindi lang blacklist yan, kulong pa yan.
Aminado si Laurel na malakas ang loob ng mga smuggler na pumuslit ng isda ngayong panahon, lalo't malapit nang ipatupad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR ang closed fishing season sa mga karagatan na pangunahing pinagkukunan ng isda. Pero makakaasa raw na hahabulin nila ang mga lalabag na mga importer. Nilinaw pa nila na hindi naman delikado kainin ang nasabat na smuggled mackerel. Yun nga lang ay kailangan pa itong dumaan sa food safety test. May plano raw kasi ang Department of Agriculture at BOC sa mga pinuslit na mga isda. Pag-aaralan ngayon ng Department of Agriculture at Bureau of Customs na ipamahagi sa mga nasalanta ng Bagyong Christine ang mga nasabat na mga smuggled mackerel. Ito'y oras maikumpirma na ligtas ikonsumo ng tao ang mga isda. Lahat po na nahuli pwede nating, there are three kinds of modes of disposal. Meron tayong condemnation, may auction tayo, at saka merong donation. So, ang napag-isipan namin ni Secretary kanina, dahil kakatapos lang po ng bagyo at maraming nasalanta. So maraming tinamaan eh. So malamang doon lang mauubos to eh. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Attorney Sal, meron, ganito pa rin ang tumatambad na problema sa smuggling, Attorney Sal. Despite ng State of the Nation address ni Pangulong Bobo Marcos, he said na talagang magiging seryoso sila, Attorney Sal, na dapat ma-address yung issue ng smuggling sa bansa, Attorney Sal. Anong sinasabi na wala problema sa batas eh. Ang batas na riyan, yung pagpapatupad ng executive. Yeah. Itong secretary, itong sisi nito, Francis ba yun? Francis Laurel? Aha. Naging Laurel ka pa naman, magagaling ang Laurel. Pero mahina kang Laurel. Ibig sabihin, hindi nyo ginagawa trabaho nyo, kaya nalulusutan kayo. Kasama na rin dyan yung customs. Pagpapatupad, enforcement yan eh. Enforcement. Siyempre, pag hindi mo na-enforce, dalawa lang ibig sabihin yan. Either you're so incompetent, you don't know what you're doing, you don't know your job, or nakikipagsabwatan ka sa mga smugglers. Yun lang yun. Attorney Sal, kaugnay pa rin dito sa balita na Attorney Sal, posible ba yung ipamigay sa ating mga kababayan, especially ngayon Attorney Sal di ba ang dami nasalanta? Yung mga mackerel, Attorney Sal, baka masira na, i-donate na lang nila para dun sa mga nasalanta. Oo nga, nakita ko para may yelo pa nga lagay nila sa freezer para di masira. Akin na, Attorney Sal, huwag nilang tagalan. Kasi, yes. Biktima ng floods. O yun, walang makakain yun. Bigay na lang nila lahat yun doon. At huwag nilang tagalan, Attorney Sal, kasi di ba madali masira yung mga frozen goods, Attorney Sal. Minsan kasi, yung mga ewan ko ba kung sa bureaucracy ba o ang tagal na proseso, ilbis ma-dispose at maibigay lahat. It takes time pa, Attorney Sal. O yun, magandang panukalang batas din yung kay Pastor Kibuloy. Kasi apparently, yung red tape yan sa customs, pagtanggap at pagpapadala, mukhang may problema ang batas dahil masyadong mahaba ang proseso. Hindi ba mga OFWs nagreklamo? Yung mga gamit daw nila, hindi dumarating, yung pinadala nila, 3 buwan na, wala pa. Yeah, siguro tingnan ni Pastor Polo pag siya ay naging senador. Kung anong pwedeng amenda para iksian yung mga prosedimento na nagiging dahilan ng mga delays. Attorney Sal, kaugnay naman sa bagyong Leon, yung mga biktima ay naapektuhan na ng bagyong Christine, hindi pa nga nakaka-recover. Ito naman, super typhoon ang pumapasok na nga dito sa ating area of responsibility, Attorney Sal, especially doon sa Batanes area. And doon naman sa northern part talaga, especially doon sa Cagayan area, Attorney Sal, lubog sa baha. Ito na naman, babalik na naman yung meron na namang bagyo, Attorney Sal. So, yung kung hindi man sila, survive man sila doon sa bagyong Christine, ito naman ang problema nila ngayon. How are they going to survive itong super typhoon Leon? At nananawagan na yung local government ng Cagayan, Attorney Sal, kasi paubos na yung emergency food packs nila para sa mga maapektuhan. Yung sa Batanes, Attorney Sal, napapunta naman doon, nakasakay daw sa Philippine Navy. But the problem is, nahirapan silang maitawid. So, ang sinasabi ng local government doon, dapat C-130 daw ang dapat maghati doon, Attorney Sal.
Alam mo yung bagyo dumarating. Ang nakikita ko dyan nakikipagpaligsahan sila sa bagyo ng mga kayabangan, kahibangan, walang iyan ng mga nandyan sa nakaupo sa kung saan nakikita yung mga buhaya. Yun ang nakikita ko dyan. Attorney Sal, at the expense po ng ating mga kababayan. So we need effective talaga na paraan on how the local and the national government will work hand in hand to, to prepare their areas of responsibility para doon sa mga kababayan na to. Dahil sila po ang pinakakawawa, Attorney Sal. O nga, agree. Samantala, Attorney Sal, unti-unti na dumadagsa ang mga pasahero sa mga bus terminal para umuwi sa kanilang probinsya para gunitain ng undas. Naka-alerto na rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyaking ligtas ang publiko. Half-day lang din, Attorney Sal, ang pasok ng mga government offices para bigyan pagkakataon ng mga ito na magsi-uwi sa probinsya. Yung iba nga, Attorney Sal, na magsisi-uwi, hindi pa nga undas ang kanilang main agenda sa kanilang pag-uwi. Yung iba sa kanila, Attorney Sal, ngayon palang uuwi na kasi nga na yung mga lugar nila, Attorney Sal, na binagyo, binaha, ngayon palang matututukan ng mga nandito sa Metro Manila, Attorney Sal. But then, Attorney Sal, yung ibang mga kababayan natin na binaha, Attorney Sal, mukhang hindi sila makapag-undas kasi mismo ang sementeryo is still flooded, Attorney Sal. And inaayos din nila yung mga gamit nila. Most likely, after undasan nila, mapupuntahan yung kanilang mga mahal sa buhay. Attorney Sal? Matama ka dyan. Kaya hindi mo talaga malamang paano kaya tayo magkakaroon ng isang bansa na ang problema, daanan tayo ng mga bagyo, daanan tayo ng mga earthquake So, kailangan magaling yung gobyerno, creative, kung paano natin ma-decrease, ma-diminish yung suffering ng mga kababayan natin pagdating sa mga pagkakataon ng kalamidad. Ngayon naman, Attorney Sal, ngayon naman natin ang mga text messages mula sa ating mga kababayan from an anonymous texter. Good morning, Attorney Sal. Ibalik natin si Tatay Digong, supuin lahat ng mga addict at pusher, lalo na ang mga malalaking isda. Approve! From an avid viewer, why target drugs? Because from this spawns other crimes. I remember during PRRD's time, it was so peaceful. We need an iron hand to be disciplined. Kamay na ba, Attorney Sal, para sa disiplina? Tingin mo, sino pang dapat disiplinahin, Attorney Sal, maliban sa mga, yung nagpa-practice sa illegal drug trade, Attorney Sal? Sino pa ang dapat disiplinahin sa bansa? Hindi yung mga yung mga gumagawa ng batas. So, kailangan may disiplina. Wala naman kay Ray ng Davao de Oro. Good AM. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ray. Ako po ay laging nanonood sa SM Manay. May tanong lang po ako, bakit po? Kung lagi po binabati ko sa Vice President, wala naman siyang nagawang masama. Ang kinatatakutan ko po ay baka siya po ay makulong. Gusto ko po siyang tumaktong presidente para matanggal si Ontiveros. Salamat po. Makukulong ba si Inday, Attorney Sal? Kahit na ikulong nila o hindi, walang mangyayari sa kanila, magiging presidente ng bansa yan. Wala naman sa isang anonymous texter. Good morning, Attorney Sal. Tanong ko lang, yung increase sa pension, kasali ba yung sa SSS o pensioners? Salamat po. Nasa SSS Board of Directors yan kung anong gagawin nila sa... Pero actually, yung pension ng SSS, sa batas yan. Kung i-increase, pension ng mga dyan, yung mga nang-iimbisiga, hilig mag-imbisiga, gumawa kasi kayo ng batas. Increase yun yung pension ng mga nasa SSS para sa inyo. From Renan Nocelas, nagsibalikan na ang illegal drugs dito sa Quezon City. Grabe yung mga mambubutol at iba't ibang uri ng illegal activities, nagsibalikan na. Totoo yan. Kaya yung clamor o yung mga panawagan na bumalik na ang Duterte, napakalakas. Dumadagundong. From Netho Timas, paano sila magsasampa ng kaso? Lahat ng witness, puro sinungaling. Trial by publicity lang. Wala yan. Alam mo yung mga nandun sa
mga hearing sa Kongreso, yung mga ginawa ni ganito yung ganyan. Wala lahat yan, hindi tatayo sa umuman yun. Kasi yung mga testigo doon, pabala-baliktad eh. Sabihin, tapos magre-recant, tapos mapaguhin na naman. Wala, hindi credible. Pangalawa, paano nga naman hindi naman gagawin ng mga testigo yun? Tinatakot nyo, kinukulong nyo, kinukontempt nyo kagad. Di syempre, ang gagawin nila, sige, cooperate na lang kami. From an avid viewer, magandang araw po, Attorney Sal, Miss Hannah, at kay Pastor Apollo. Dapat po siguro tumakbo sa pagka-alkalde si Risa para malaman niya ang hugot ni Tatay Digong. Ang tanong nga lang kung mananalo ba siya bilang mayor. Kung sakaling tatakbo po ito, maraming salamat po. Baka barangay, kagawad, di sa manalo. From Uno Lorenzo, Trump, Sting, sabi niya bakit isinisisi kay Pangulong Duterte ang mga paglabag ng polis sa pumatay ng hindi self-defense when the truth is PRRD directly commanded PNP to kill only if it's self-defense against drug criminals. This is a lawful order. Ika nga, sabi niya, it's two different scenarios and obviously the killing of the innocent or an arm was not ordered by PRRD to the PNP, which the evil senator was insisting it's elementary and there is no president who will order killing the innocent because his prime purpose on his drug war was to protect the innocents and eliminate drug criminals for his love for the country, ang Pilipinas. Tama. Lahat naman yan alam na natin na puro politika yan. Kahit anong gawin yung paninira, kahit anong planting of evidence yung maniwala kayo, hindi magtatagumpay. Magbibigo kayo wala na. Mula naman kay Marisa Alessandra, morning po, SMNA family, Pastor Kibuloy, Attorney Sal, and Miss Hannah, watching from Hong Kong. Oh, Hong Kong. Papunta nga. Next. From Concordio, Morgia Canete. Salamat, may isang taong may mabuting kalooban para sa bayan nating Pilipinas, President Rodrigo Roa Duterte. Salamat po, watching from Bohol. From Lynn Tasha, Duterte Plus, Pastor Kibuloy, swak na swak ang future ng Pilipinas. Tuloy na yung Duterte. Nangyayari na. From Susan Sotomil, good morning, Attorney Sal Panalo, dito sa Singapore, sikat si Pangulong Duterte. Lahat ng balita, yung Senate hearing about drug war ni Pangulong Duterte. Oo, trending nga trending. Hanggang ngayon, trending pa rin. Kung yung mga interview ko, nagte-trending, ipon siya pa. Oo nga, Attorney Sal, parang hindi matapos-tapos ang balita patungkol dun sa Senate hearing na yun, Attorney Sal. Kasi hanggang ngayon, pinag-usapan at binabalita pa rin. Mamayang gabi, lalabas na naman ulit. Wala pa kayo black. Yes, Attorney Sal. Pero, mapapasin mo yung binabalita ng mainstream. Inamin! Guess what? Inamin na siyang mga buwi talaga By siya nga pala. Yes, Attorney. Yung kaibigan mo si Joseph Borong. Naku, in-interview ako kahapon. Isa rin na nalilito siya. Sabi ko, liliwanagin ko sa'yo. Ano ba yun? Just ganon yun. Yun talaga. Wala naman kay Black Gory, official vlog, sabi niya grabe dito sa New Zealand, si PRD ang pinag-uusapan dito pagkatapos ng hearing sa Senado. Ang daming natuwa na sinunog niya si Risa Virus. Ha 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 ha. From Cooking Kata Recipes, excited na naman kami ni husband bumoto. Mahal na mahal talaga namin ang mga Duterte. Sila lang ang may malasakit sa bayan. From Hulfa de Gamo, good morning SMNI, nanonood po sa Lupon, Davao Oriental. Salamat kay Attorney Panelo. Gusto ko po basta Attorney Panelo po ang nagpapaliwanag. Talaga naman, marami talaga nakikinig sa paliwanag mo, Attorney Sal. Paano? Pinalalabo ng mga kaibigan mo dyan sa Kongreso Sinong mga kaibigan yan? Kailangan ma-assess ang friendship goals natin dyan. Actually, mga kaibigan din natin Hindi naman friendship over pa, Attorney Sal, ano? Hindi pa naman. Hindi. Pag nakikita ng mga, alam mo, siguro. Pero mo kami. Attorney Sal, your last message po para sa ating mga kababayan.
Ang last message natin magpunta na kayo sa inyong mga namatay, napala, umalis na, pupunta na sa ibang lugar. At alalahanin nyo, yung pagsasama nyo ng mga buhay pa sila, yun ang reminisce nyo para maibsan yung kalungkutan nyo. Ako, yan ang ginagawa ko, yung mga magagandang mga samahan namin sa aking magulang, mga kapatid, aking anak na si Carlo. Enjoy na, pag naaalala ko na, tutuwa na ako, wala na yung lungkot ko.